Shalom po sa inyong lahat. Sa dakila pong kapisahang ito ni Kristong Hari, Christ the King. Tayo po ay nagdiriwang na ika-34 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. At dito po sa pagtatapos ng panahon ng Eklesiya, ibig sabihin yung liturgical year po, dahil sa susunod na linggo ay panibagong taon na naman sa Eklesiya, tayo po ay gumugunita sa kapistahan ni Kristong Hari. Ibig sabihin, sa pagtatapos po kasi ng panahon, muling babalik si Jesus bilang hari. Yun po ang ating pinagdiriwang sa ating linggong ito, sa kapistahan ni Kristong Hari, pinaghahandaan natin sa ating programang Word Made Flesh. Kaya po, malugod kong binabati ang bawat isa sa inyo, mga magulang, mga anak, mga may karamdaman sa bahay, mga pari, mga diakono, religyoso, mga seminarista at katikista na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po talagang mapuspos tayo ng pagpapala ng Panginoon ni Jesus na Kristong Hari. Kaya po sana handang-handa kayo sa pag-iisa sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Shalom po sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at PMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanpaman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari, kung kaya ang ating mga pagbasa ay lahat nakatuon doon sa paghahari ni Kristo. Dito po sa ating unang pagbasa, tayo po ay narito kay Daniel, chapter 7. Napaliwanag ko na ho nung isang linggo na itong si Propeta Daniel ay isang pagsusulat tungkol sa isang pamaraan ng apocalyptic. Sabi ko sa inyong ganyan. Apocalyptic, ibig sabihin nagpapahiwatig ito nung pagbubunyag ng Diyos. Apocalypse, ibig sabihin revelation, ay binubunyag ng Diyos yung kanyang plano upang talagang iligtas yung kanyang bayan. Paano niyong gagawin yon? Pinapaalam niya doon sa visionary, yung seer. Ito ho si Daniel. Kung kaya nga, sabi niya dito sa chapter 7 verse 13, as the visions during the night continued, meron ho siya mga pangitain nakikita dito Nasa chapter 7 verse 13 tayo. Yung nauna hong mga verses dito, mga mga pangitain ng iba't ibang mga hayop, mga hugis na ganyan, na kumakatawan ho sa iba't ibang mga bansa na talagang magiging mabangis laban sa Israel ho. Kung kaya nga talagang lulupigin nila, tahirapan ng bayan ng Diyos. Kung kaya naman, ang mangyayari, ililigtas ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Dito po sa verse 13, ang sinasabi niya, doon sa pagpapatuloy ng mga pangitain yun, sa gabi, nakita ko, I saw one like a son of man. Napaka-importante ho nitong pariralang ito. Nakita ko isang nilalang na parang anak ng tao. Dito ho nanggagaling yung pariralang yun na gagamitin ng Panginoon pagdating ng panahon. Yun hong Son of Man will become a messianic title. At dito ho sa pangitain ito, sabi niya, nakikita ko itong anak ng taong itong dumarating doon sa mga alapaap ng langit. Ibig sabihin ng mga alapaap ng langit, please remember in the Bible, cloud, represent God. Yun ang madalas na kahulugan ng alapaap, yung presensya ng Diyos. Kung matatandaan nyo, yun bayan ng Diyos, nung lumilikas sila mula sa Ehipto, ano nangyari? Nilukuban sila pagkagabi, nakikita nila yung pamumuno ng Diyos sa kanila sa pagitan ng isang fiery cloud. Tapos naman sa
araw naman nakikita nila yung pamumuno ng Diyos sa kanila para alam nila kung saan sila pupunta sa magitan ng isang maningning, na alapaap. Natandaan nyo, nung si Jesus ay nandun sa bundok, magbabagong anyo siya, ay lulukuban siya, ng alapaap. Mula doon sa alapaap, may magsasalita, ikaw ang anak kong minamahal, lubos kitang kinalugdan, pakinggan nyo siya. Ganun ho. Lagi ho yung alapaap na yan, sasalarawan o magpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Tapos, ang sabi, when he reached the Ancient One, ito hong anak ng taong ito, papalapit dun sa Ancient One, yung antigong taong yun, o tao ba yun, o something, basta isang napakatanda na niya. Tapos, he was presented before him. Anong nangyari ho? Tinanggap niya ang kaharian, ang kaluwalhatian, ang pagiging hari nga, at ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao ng iba't ibang mga lengguwahe ay maglilingkod at papaalipin sa kanya. At ang kanyang paghahari sa kanila ay walang hanggang paghahari. Hindi kailanman aalisin sa kanya, ang kanyang paghahari ay hindi mawawasak. Sisters, tingnan niyo, paulit-ulit yung paghahari, hakarian, kanyang pamumuno, dominion. Laging sinasalungguhitan yung paghaharing yun nitong anak ng taong ito. Brothers and sisters, ito ho yung magiging kaugnayan niya dito sa kapistahan nating pinagdiriwang. Si Kristong Hari, na talaga namang ang pananampalataya natin muling babalik sa wakas ng panahon at talagang kikilalanin siya ng lahat ho, walang exception. Lahat ng bayan, lahat ng mga mamamayan, anumang mga lingwahe yan, talagang maninikluhod sa kanya at kikilalanin ang kanyang pamumuno sa kanila. At siya'y mamumuno magpawalang hanggan. Yun ho yung ating pinaghahandaang kapistahan. Ito ho yung ating pinagdiriwang. Son of Man, please remember, ang sabi ko nga sa inyo, isang titulo to ng Mesyas. At ito bang ang titulong gagamitin ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? Yun yung titulong yun, Son of Man, anak ng tao, nang ibig sabihin ay tao. Yun ho ang kaisa-isang titulo ng Mesyas na gagamitin ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. Bakit? Kasi yung titulong yun ay talagang napagtambal niya yung dalawang anyo, yung dalawang aspekto ng Mesyas. Yung aspekto ho ng Mesyas na magdurusa sang-ayon ho kay Isaías, lalo na ho doon sa mga awit ng lingkod ni Yahweh, the song of the servant of Yahweh, sa chapter 43, tapos 49, 50, tapos 52, 53. Yung pong mga awit na yun ng lingkod ni Yahweh, apat po yun na sumasalungguhit doon sa pagdurusa noong Mesyas na iyon na naintindihan ng eklesiya, ng church na patungkol kay Kristo. Tapos yung aspekto nga na maluwalhating Mesyas, dito ho galing ito sa propetang ito si Daniel, chapter 7. Ito ho ating binabasang ito, verse 14 for example. Talagang paglilingkuran siya, itong anak ng taong ito, maluwalhati, ipapataw sa kanyang balikat yung mga kapangyarihang yung paghaharing yun na walang hanggan, lahat nga ng mga bansa maglilingkod sa kanya. Ito ho yung Son of Man na si Jesus, ating Panginoon, na ating pinagdiriwang yung kanyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon, Kaya sa pagwawakas din ng taon ng eklesiya, the church's year, the liturgical year, ginugunita rin natin itong pagdating na ito ni Jesus sa wakas nga ng panahon bilang yung Son of Man dito na talagang maluwalhati. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to an Advent recollection on December 9 in St. John Bosco Parish, Ruzen Hall, Pasay Road, Makati City from 2 p.m. to 6 p.m. Let's prepare for the birth of Jesus, the Word Made Flesh. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan.
Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ito pong ikalawang pagbasa natin ay hango sa huling-huling aklat ng Biblia, huling-huling aklat din ng Bagong Tipan, yung pong aklat ng Apocalypse, Revelation. Umpisang-umpisa po ito ng chapter 1. Tingnan nyo, tulad nung narinig natin kay Daniel, ito pong aklat na ito ay apocalypse din siya. Talagang ito lang ho ang aklat na buong apocalypse dito sa Bagong Tipan. Sa makatuwid, ito pong bayan ng Diyos ay dumadaan sa matinding pagsubok. There were persecutions in the beginning of the church, no? Tapos ang Diyos ho, talagang papahiwatig niya sa seer na ito, yung John in the island of Patmos, kung anong kanyang balak, kung paano niya ililigtas yung kanyang bayan, yung church na iyon na nananampalataya kay Kristo. Kung kaya si Jesus ito ho yung tinutukoy sa umpisa nitong ating pagbasa. Itong Jesus na ito, siya ho ang faithful witness, siyang tapat na saksi. Ang panganay mula sa mga patay, sabi niya yan. At talaga namang namumuno sa lahat ng mga hari ng sangkalupaan. Friends, sisters, tingnan niyo itong description na ito sa verse 5 ni Jesus. Siya ang talagang tapat na saksi sa kapangyarihan, katapatan, awa, pagmamahal ng Diyos. Itong si Jesus na ito sa panggitan ng kanyang pamumuhay at ng kanyang kamatayan, talagang sinasaksihan niya kung ano nga at sino itong Diyos na itong nagmamahal sa atin. At siya ho ay pagkatapos siya namatay, muli siyang mabubuhay. He is the firstborn of the dead. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, nabibigyan niya ho ng buhay ang lahat na nananampalataya sa kanya. Hindi lang yon, siya ang mag-ahari sa lahat ng mga kahari sa kalupaang ito. Tandaan nyo, binabasa natin to sa kapistahan ni Kristong Hari. Kung kaya nga, dinidiinan itong pag-aharing ito. At sa kanya, na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, siya na gumawa sa atin ng isang kaharian, mga kaparian para sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya nawa mauwi ang lahat ng kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Yun ang sinasabi dito ng pagbasa natin. Ito hong si Jesus na ito na talagang mag-ahari sa lahat ng mga hari ay pinapupurihan natin. Tayo hong talagang kanyang niligtas. Ito hong awit ng buong eklesiya, lahat ng mga nananampalataya kay Kristo nagpapasalamat sa kanya. Tapos sa verse 7, ang sabi dito, He is coming amid the clouds. Ito ho yung narinig natin sa unang pagbasa mula kay Daniel, hindi ho ba? Dumarating itong anak ng taong ito doon sa mga alapaap ng langit. Ibig sabihin talaga mula sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Yung pagdating na yun sa alapaap, ibig sabihin galing siya sa Diyos. Hindi galing kahit na saan man, hindi lang sa tao, kundi galing siya sa Diyos. At lahat ng mata, sabi dito, makikikita siya. At yun din mga taong talagang sumibat sa kanya nung nakabayubay sa krus, sila din makikita niya itong kanilang pinaslang doon at maintindihan nila kung sino ito. Ang lahat ng tao sa lupa ay talagang mananaghoy para sa kanya. Totoo to. Yes, amen. Na naman yung sinasabi niya dito. But please remember nga pala, intindihin natin, yung salitang amen, napakatindi ho noon. Ibig sabihin noon, totoo yan. Yaan ng matibay na matibay, hindi matitinag yaan. Sinasampalatayanan ko yan. Yun ang ibig sabihin ho ng salitang amen. It's not really yung tinatranslate sa English, so be it, o kaya sa Tagalog, siya nawa. Ay naku, walang katorya-torya yung translation na yun. Walang kabuhay-buhay. Ito ho talagang napakatibay nito. Amen.
Ibig sabihin ng aman sa Hebreo, to be strong. Talagang matibay ito. Ano ang isang bagay napakatibay, hindi nangungupas, hindi nagbabago, bumagyo o umaraw, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong disposisyon? Wala na iba kundi katotohanan. Ano yun sa Hebreo? Emuna. Galing ho dito sa salitang aman. Amen. Napakatibay ho nun. At ang sabi pa dito ni Jesus, ito hong dumarating na ito doon sa alapaap, I am the Alpha and the Omega. You know? Friends and sisters, Alpha. Dito ho nanggagaling yung salita nating alphabet. Sa Griego ho, yun ang first two letters. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, ganyan, no? Yun ang alphabet natin, yun ang dalawang unang mga letra sa Griego. Tapos yung omega ho, yun ang huling-huling letra sa sa alfabeto ng Griego ho. The last letter in the Greek alphabet is omega. Sa makatuwid, alpha, the beginning, and then omega, the end. Yun ang sasabihin dito ni Jesus talaga. Siya ang simula, siya ang katapusan. You know, says the Lord God, the one who is and who was and who is to come, the Almighty. Brothers and sisters, tingnan nyo, ito yung larawan ni Jesus na ipinipresenta sa atin sa pagbulita natin ng Kristong Hari. Talagang ito si Jesus na ito, napakadakila. You know? Talagang galing sa Diyos. At talagang siya ang simula, siya ang katapusan. You know? At siya nga ang talagang makapangyarihan na ngayon at noon at sa kinabukasan pa ay hindi magbabago. Siya ang hari ng lahat. Brothers and sisters, sana maintindihan ho natin ito, palakasin ito ang ating pananampalataya, yung ating sinasampalataya ng si Jesus na Kristo para sa atin, anak ng Diyos, ating Panginoon, tagapagligtas. Nako, siya ho ang pinagmumulan at katapusan ng lahat. Kung tayo'y talagang napapa sa Kanya, kung tayo'y talagang nanampalataya sa Kanya, mapalad ho tayo. Hindi siya nang bibigo, you know, nasa kanyang kamay ang lahat na kapangyarihan. Siya'y makapangyarihan sa lahat, Almighty. Yun hong hindi natin kaya niya. Hindi ho siya nagbabago. He is, He was, and He is to come. Terrific, no? I mean, walang anumang parabang lilim o kaya anino ng pagbabago sa kanya. Hindi ho siya nagbabago. Siya'y Diyos magpakailanman, you know? Alpha and Omega. Sana ho sa buhay natin, siya ho ang umpisa, siya ho ang katapusan din. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling iisipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po sa ating pagdiriwang ito ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari sa pagwawakas ng taon ng Eklesiya, ng kalendaryo ng Eklesiya, the Church's year, the Church's liturgical year. Atin hong pinagdiriwang itong dakilang kapistahan ito. Bakit? Kasi sa pagwawakas din ng panahon, alam natin,
muling babalik si Jesus. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yun nga ho kaya ito ho yung ebanghelyo binabasa natin tungkol sa paghahari ni Kristo. Anong nangyari dito? Isa ho itong tagpo na talagang sinasalungguhitan sa ebanghelyo ni San Juan. Anong nangyari? Nandun si Pilato. Kanyang kinakausap si Jesus kasi isinuplong si Jesus kay Pilato ng mga punong pari, mga skriba, mga fariseo, yung bayan ng Israel. Of course, alam natin hindi naman yung bayan ng Israel, kundi kasi sila, talagang inudyukan sila ng mga pinuno nilang mga relihiyoso na ganun, hingin yung kamatayan ni Jesus. At doon sa pag-uusap-usap ni Pilato at ni Jesus, ayan, nagkatanungan sila. Ang tanong ni Pilato ay, ikaw ba'y hari ng mga Hudyo? Bakit kaya sumagi sa isipan niya yun? Hindi natin malaman yan kung bakit niya natanong-tanong ito. Kasi doon sa kinapapalooban nito, in the context, there is nothing that should have led Pilate to ask him this question. Pero, ayan, tinatanong niya si Jesus, bakit kung siya talaga ang hari ng mga Hudyo? Ewan ko kung anong nakita niya kay Jesus, bakit niya nasuspetsyahan na, hari si Jesus. Biro mo, hari si Jesus, tapos may koronang tinikyan pagkatapos. Tapos talagang gaganunin siya ng mga sa pangasiwa ni Pilato ito. Anyway, ang sagot ni Jesus, ikaw na nagsasabi. Pero sinasabi mo ba ito mula sa iyong ganang sarili? O may nagsabi nito sa iyo? Brothers and sisters, yung tanong ni Jesus na yun, medyo na on the spot si Pilato Ba't niya ba tinatanong kung hari siya o hindi? Etong si Pilato, tingnan nyo, iiwasan niya yung pagsagot doon. Ang tanong niya, bakit? Hudyo ba ako? Ang layo ng sagot niya, no? Anyway, ang sabi dito ni Pilato, ang iyong mismong bayan, ang mga punong saserdote, ang silang nagkanulo sa iyo sa akin, Ano ba nagawa mo? Of course, hindi rin sasagot si Jesus tungkol dun sa ginawa niya. Ang sasagutin niya, yung tinanong niya ni Pilato sa kanya, ikaw ba'y hari ng mga Hudyo? Ang sabi niya, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, pinagtanggol sana ako ng mga tauhan ko. At hindi na ako napahamak ng ganito sa iyong harapan. Parang ganyan, Brothers and sisters, tingnan niyo nitong sinasabi ni Jesus na ito. Oo, may kaharian siya, pero hindi sa mundong ito. Ano ba yung kaharian ni Jesus na ating pinag-uusapan dito? Ano ba itong pinagdiriwang nating kaharian ni Jesus dito? Kasi sa pagpapatuloy nitong ating pagbasa, kung makikita natin sa pagpapatuloy nito, sabi niya, ang aking kaharian ay hindi mula rito. Sabi niya ganyan. Hindi sa mundong ito, hindi rito. It is not here. My kingdom is not here. And so, parang malinaw mula doon sa sinasabi ni Jesus na tinutukoy niya yung kaharian. Sa mga tuwid, isa kang hari. Tapos sabi ni Jesus, ikaw na nagsasabi, ako'y hari. Tapos, sasabihin ni Jesus, ako'y pinanganak at naparito upang magbigay ng patutuo sa katotohanan. Francis, medyo importante ho yung binitiwan ni Jesus ditong pangungusap. Ako'y naparito upang magbigay patutuo sa katotohanan. At lahat ng talagang kabilang sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig. Dito sa puntong ito, sinasabi ni Jesus, talagang ikaw rin, Pilato, kung ikaw ay talagang kabilang sa katotohanan, dapat makikinig ka sa aking tinig. Hindi kung ano-ano lang pakikinggan mo. Kasi ang pinatutuhanan ko dito, katotohanan. Brothers and sisters, importante ho itong sinabi ni Jesus ito. Ano pa ang ibig sabihin ng katotohanan sa Ebanghelyo ni San Juan? Kasi nasa Ebanghelyo tayo ni San Juan, importante na talagang maunawaan natin yung sinasabi dito, sa kinapapalooban niya doon sa pag-iisip ho ni San Juan, kasi you're in the Gospel of John Ito hong katotohanan ito mula sa umpisa pa to, ng ebanghelyo niya in the
how do you say, sa prologue ho, yung introduction niya, nandun na ho yung katotohanan, pinagdidiin-diinan niya na yung katotohanan iyon. Ano bang ibig sabihin ng katotohanan sa Ebanghelyo ni San Juan? Brothers and sisters, yung katotohanan is always konektado ho ito sa paglalahad ng Diyos, sa pagbubunyag ng Diyos. It is always has something to do with the revelation of God, you know? At itong revelasyon na ito, itong pagbubunyag na ito, itong pag-aalis ng talukbong ng Diyos na ito, nagaganap sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga sasabihin ni Jesus at one point, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, sumusunod sa akin, sabi niya, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sasabihin niya ganyan. Yun nga ho ito ho yung katotohanan binubunyag ni Jesus tungkol sa Diyos. It is a revelation about God, who God truly is. At kung gustong maunawaan ng tao kung sino nga ang Diyos, dapat pakinggan niya si Jesus. You know? Kasi si Jesus ang magbubunyag at maglalahad kung sino ang Diyos. Walang sino mang nakakita sa Diyos kailanman. Yun ang sasabihin ni Jesus doon ni San Juan sa kanyang prologue, sa kanyang introduction in chapter 1 verse 18. Kundi ang anak na laging sa sinapupunan ng Ama ang siyang nagbunyag nito sa atin. Yun nga ho si Jesus ho ang magbubunyag nitong katotohanan ito. Na wala nang iba kundi yung paglalahad nga ng tungkol sa Diyos. At makikilala lang yung katotohanan yun sa pamamagitan ni Jesus. Brothers and sisters, ano yung pinagdidiin-diinan dito ni Jesus? Yung kanyang kaharian. Hari pala si Jesus talaga. Pero anong klase yung kanyang kaharian? Gusto kong banggitin sa inyo. Yung kanyang kaharian, as you will hear it in the Mass, you know, especially in the preface, yung bago holy, 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 sasabihin doon, yung kanyang kaharian ay universal, you know. Hindi lang yun, eternal. Hindi lang yun, ito yung kaharian ng truth, ng katotohanan. Kaharian to ng pag-ibig, kaharian to ng kapayapaan. Ang yaman ho ng kaharian ni Jesus, no? Talagang universal. Ibig sabihin doon, talagang sakop ang lahat. Yun ang pinagdidiinan din sa mga pagbasang narinig natin. Yung kanyang kaharian, talagang walang maliw, walang hangganan. Talagang lahat ng tao, lahat ng bansa, lahat ng lengguwahe, maninikluhod sa kanya. Yun ang narinig natin sa unang pagbasa. Hindi ba? Talaga, yung kaharian na paghahari ni Jesus, talaga naman para sa lahat ho yun, you know? Everybody is included there. Hindi lang yun. Talaga yung kanyang paghahari ay magpawalang hanggan. You know, walang hangganan ho. It's eternal. He is king from ever since, you know, from the foundation of the world. Before that, yun nga ho talagang eternal yung kanyang kingdom. Ito ho ay itong dalawang katangiang ito, talagang separates him from other kings, you know. Yung ibang mga hari, naghari sila sa isang very, very well-designated place. Hindi yung buong mundo na sakop nila. Hindi ho, you know. Kahit na yung imperyo ng Roma, imperyo ng Grescia, before that, the Assyrian Empire, the Babylonian Empire, hanggang doon lang yun sa Middle East. Hindi man lang nasakop ang Asia. You know, itong ating bansa dito, for example, you know, Far East. Hanggang siguro sa Middle East and something like that. Pero hindi umabot sa buo. Yun nga ho, hindi universal. At hindi ho eternal. Alam natin yung mga hari, nakalibing na, you know. Ilan na lang mga hari ngayon sa mundong ito na nangangamatayan pa nga, you know. Pero si Jesus, eternal ho yung kanyang pagharian. At hindi lang ho yun. Ang talagang kaharian ni Jesus, katotohanan. Can you imagine? Wala hong ibang hari na makapag-aangkin noon na sila ang katotohanan at ang paghahari nila katotohanan. Ang dami hong kalukuhan dun sa ibang mga paghahari din kung tutuusin. Paano sila naging hari? Pinatay nila yung unang hari o something like that. Yun ang naghari before them. Tulad ng sila din siguro papatayin pag kataon. Etc. Ganyan. I mean, yung katotohanan ho, hindi talaga pwedeng panghawakan doon kasi hindi naman totoo eh. Pero itong si Jesus ho, kanyang masasabi talaga, ang aking paghahari ay katotohanan. I came, you know, I was born and came to this world to testify to the truth. Kung gusto mo makita ang katotohanan, tingnan mo ko. Ganun ho, you know. I mean, he is the truth. Can you imagine?
At pagka nag-ahari siya, katotohanan ng kanyang pinag-ahari. At pinag-ahari niya talaga yung katotohanan niya sa lahat. And of course, can you imagine? It must be a very beautiful kingship pagka ganun. Wala kang takot kasi walang kasinungalingan diyan, Hindi ka dapat magdalawang isip, ewan ko, magkubli, magbalat kayo. No, it's truth, And so, ang ganda-ganda ng pakikitunguhan, something that way, transparency and whatever. Tapos hindi lang yun, it's a kingdom of love. Hindi ho dahas, hindi ho paghiganti, hindi ho, ewan ko kung anong miserableng pangyayari na gaganap doon. Hindi ho, it's a kingdom of love, And love that is proven, that is shown, by the King himself. Hindi ho mamamatay yung kanyang mga kawal para sa kanya. Hindi ho, siya magpapakamatay para sa kanyang mga nasasakupan. Can you imagine that, God so loved the world. And Jesus will say, there is no greater love than this, that a man lays down his life for his friends. And that's exactly what I did for you on Good Friday. Francis, tingnan nyo, it's a kingdom of love. And, the best example of which is the King himself. Tapos hindi lang yun. Itong kingdom ito is a kingdom of peace. Francis, ewan ko, wala akong digmaan doon sa kapaghahari ni Jesus. Kung may digmaan man, ang pinagdidigmaan natin dito, ang kinakadigmaan natin dito, ay ang kasalanan. Hindi ho ang isa't isa, hindi ho, Kasi ang pinaiiral dito, pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran. Kung kaya, there is peace here, there is harmony here, there is oneness here. Yung tao talagang kampante kalooban niya sa Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. It's so beautiful a peace that is reigning here. Brothers and sisters, siguro sa pagdiriwang natin ng kapisang ito ni Kristong Hari, dapat tanungin natin sa sarili natin, si Kristo ba talaga ang nag-ahari sa atin? Uy, ano ho yun? Very serious question yun, hindi ho pwedeng maghari siya konti, maghari siya in one aspect of our life, hindi in our total life. Hindi ho pwede yun, pagka nagpasakop tayo kay Jesus, ibig sabihin nun talagang nagpasakop tayo ng buong buo sa Kanya. If anyone wants to follow me, sabi niya ganyan, he must deny his very self. Tignan nyo, he goes to the root of the matter. Deny our very self. Our sinfulness, our greed, our selfishness, our pride. We must deny that, kung gusto natin sumunod kay Jesus. Kasi kung hindi tayo makakasunod sa Kanya. Hindi lang yun. We must be ready to suffer with Him. Carry our cross, come what may, through thick and thin. Ganun ho yun And then, follow Him. Ibig sabihin nun, talagang siya, yung susunod tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin, susundin natin siya at susundan natin siya. Susundin natin siya dahil may mga utos siya. May mga turo siya na gusto natin isabuhay kasi gusto natin sumunod sa Kanya. Tapos hindi lang yon, susundan natin yung Kanyang yapak, yung Kanyang halimbawa kasi He did things in a particular way, na ibang-iba sa pag-iisip ng ordinaryong tao. Ng pag-iisip ng isang how do you say, isang pinuno. Really, Jesus led by example, for instance. He really went before people. That's why he can say, follow me. Yun nga, susundan mo siya. Meron siyang yapak. Doon ka sa yapak na yun, susunod. Hindi yung magkakanya-kanya tayo ng paghakbang o pagtahak ng landas tapos hoping that we will be following Him. We cannot, no one has ever seen God. Only the one who was eternally in the bosom of the Father has revealed Him to us. Yun nga ho He is the way we must follow, otherwise we cannot reach God. No one can come to the Father except through me. Yun ang sabi niya sa John chapter 14 verse 6. Kung kaya ho napaka-importante, suriin natin sarili natin, talagang si Kristo ang ating hari? Baka naman, may nag-ahari sa atin. Brothers and sisters, please understand, the throne of our hearts, got to be occupied. Really, somebody must be sitting on this throne which is our hearts, Ewan ko, sino nga ba nakaupo dyan? Kasi kung nakaupo dyan sarili natin, too bad, Kung nakaupo dyan ang kasamaan, worse,
And so, but there must be always somebody, commanding that nerve center of our being, yung heart natin yun, yung mind natin yun, Sana ho, si Jesus talaga pinag-ahari natin dyan. Pagka ho, si Jesus ang pinag-ahari natin dyan, madali naman ho, tignan kung totoo yun. Bakit? Ang utos ng hari hindi mababali. That's it, Is it really Jesus whom we obey? Is it really God's will that we try to follow, and live in our lives? Or do we prefer our own ways, We prefer to do what we want or something. I mean, eto ho, itong pagdiriwang na ito ng Kristong Hari, talagang pagkakataon para sa atin to na suriin natin, tignan natin masinsinan ng ating sarili. Really, we should take a hard look on ourselves, Walang patawaran to. Let's look at ourselves. I mean, and see, is Jesus really the King of our lives? King of everything. Brothers and sisters, that's important. King of everything of our lives, King of our time, for example. King of our talents. King of our treasures too, Ewan ko lang, magandang pag-usapan yun, for example, is he King of our treasures, Pagka may pera tayo, ano bang ibig sabihin ng perang yun? Kanino ba yun? Akin to. Ay, sige, yun yan, Ewan ko lang, talagang meron tayong pakundangan para kay Jesus. Do we think of Jesus in that regard? Ewan ko lang. I don't know. Siguro, he is king of everything except. Teka, hindi pwede yun. I mean, brothers and sisters, look at that, I know I must be touching a very, very raw nerve here. Pero that can't be said. Kung Jesus is the king, he is king. He cannot be king only for some time, for some place, some parts. I mean, some aspects, hindi ho. It's total, He is king or he is not king, That is the truth. I mean, ganun ho. Hindi naman pwedeng paghaluin yung katotohanan at kasinungalingan, no? And so, we should be honest about that. Is he our king? Our king. Do we accept Jesus personally? Yung tinanong dito ni Jesus kay Pilato, ano ba sinasabi mo? Ito ba'y galing sa iyong sarili o may nagsabi sa iyo? Ganun eh. It got to be very personal. Do we accept Jesus as our king? Our king? My king? Or baka naman, so to say, parang ganyan. Hindi ho. Talaga bang, this is a conviction or what? Or just because, we were born Catholics and so Christ is our king. Hindi ho ganun yun. It's a choice. Hindi ho namimilit si Jesus. Dapat ho talagang pasakop tayo sa Kanya. Or hindi. That's it. I mean, that's a beauty of our freedom, really. I mean, we can say no to Jesus, but that's up to us, That's up to us. It's too bad if we say no to Jesus. But, but we must say yes convincedly. Ganun ho yun eh. Brothers and sisters, napaka ganda ho nitong pagkakataong itong inaalok sa atin ng Panginoon na makita natin ang relasyon natin sa Kanya. Magtatapos at magtatapos ho ang panahon. Really. The world will end. And the world will end for us. Hindi yung the end of the world for everybody else except us. We don't think of that. No? We don't think of our death. We don't think of our future with God or something like that. I mean, we just push it in at the back of our minds or something like that. We don't like it to be upfront. Pero, brothers and sisters, it's so important for us to be conscious about this. Jesus is our King. He will judge us at the end of our lives. When is your end? I don't know. I don't know my end, But whatever it is, He will judge us. Will He be happy to welcome us into His kingdom? Mangyayari kung, we have tried to serve Him in this life. We're true to Him. Kung kaya, itong dakilang kapistahan ito ng Kristong Hari ay isang napakagandang pagkakataon para sariwain natin yung pagpapasakop natin sa Kanya. Really, Jesus, You are my King. You're my everything, Please rule over me. I know you can make a difference in my life. I know you can really lead me to real happiness, to real peace, to real joy, to real life with You and the Father and the Spirit. Sana ho, ganun ang mangyari sa atin. The Word Made Flesh Foundation Incorporated has launched its 3rd anniversary raffle draw. Proceeds help carry on our TV and radio programs and other WMFFI activities. Come and buy your tickets now.
Contact us at the following numbers. Father John, ano po bang mangyayari pagkatapos ng paghuhukom? Hi, Lisel. Thank you very much dun sa question. Ano po ba mangyayari pagkatapos ng paghuhukom? That's great. Pagkatapos ng paghuhukom, matatanggap natin yung ating gantimpala o yung ating kaparusahan. You know? Para bang pagkatapos ng examinations, bibigyan ka ng grade. Pagka nakuha mo na yung grade mo, pwede kang magsaya o pwede kang maging malungkot. Depende kung ano naging grade mo. No? Yun nga ano mangyayari pagkatapos ng paghuhukom? Mapapasapiling tayo ng Diyos kung talagang sa buhay na ito nagsikap tayong mapasa Diyos, maging matapat sa Diyos, sinikap nating maging makatotohanan, talagang sinunod natin ang tinuturo, tinuutos ni Jesus, talagang nagpaka-Kristiyano tayo, for example, talagang naging tapat tayo sa Diyos. Mapapasa Diyos tayo. Kung hindi, well, malungkot yun. Nakakalungkot na isipin man din yung mangyayari para sa isang taong hindi naging tapat sa Diyos. Yun ang sasabihin ni Jesus. Anyway, ang sabi niya, doon sa paghuhukom, yung mga taong hindi naging tapat sa akin, sasabihin niya, lumayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa, mapasaapoy kayo ng impyerno na inihanda ng Diyos para kay Lucifer at sa kanyang mga kampon. Sabi niya ganyan. Of course, yun ang mangyayari para doon sa hindi naging tapat. Pero para sa atin na nagsikap ng tapat, mapapasa Diyos tayo. Bakit? Kasi siya'y uhaw, siya'y gutom, siya'y walang damit, siya'y may sakit, nasa bilangguan. Tapos atin siyang dinalaw, atin siyang tinulungan. Yung ginawa natin sa pinakamaliit, ginawa natin sa Kanya. Kaya ang gantimpala pagkatapos ng paghukom, buhay kapiling ng Diyos. Father John, paano kung naging hari si Jesus Christ? Hi Christian, thank you dito sa tanong mong ito. Paanong naging hari si Jesus Christ? Great. Paano nga ba sasagutin yun? Tingnan mo, si Jesus, doon sa kanyang talaang kanan, yung ancestry, yung mga ninuno niya, makikita mo, bumabalik siya doon sa angkan ni David. Si David, hari. Si Haring David. Kaya nga tawag ka sa Mesyas, dapat anak siya ni David. At dito sa talaang kanan ni Jesus, makikita mo, galing si Jesus mismo kay David through Joseph. Paano naging hari si Jesus? Kasi ang paghahari naman, kaloob ng Diyos to eh. Yung pagiging hari ni Jesus, kaloob yun ng kanyang ama. Binigyan siya ng dangal na ganun. Tulad nung maririnig sa mga pagbasa sa kapistahan ni Kristong Hari, for example, from Daniel, for example, from the book of Revelation, tapos yung huntahan nila ni Pilato, makita mo, naging hari si Jesus talaga eh. Bakit? Siya kasi ang anak ng Diyos. Kasi kung tinatanong mo, paano naging hari si Jesus? Dahil siya'y anak ng Diyos. At ang Diyos, hari siya. Siya namumuno. Kung kaya nga, pagka nagdarasal tayo, Bapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kasi ang Diyos, hari siya talaga eh. Nasusunod yung kanyang kalooban. Bakit? Diyos siya kasi. Paano naging hari si Jesus? Dahil anak siya ng Diyos. Father John, saan po ba ang kingdom ni Jesus Christ? Hi, John Ray. Itong tanong mo, napakaganda. Sabi dito saan po ang kingdom ni Jesus Christ? Wow. Saan po ang kingdom ni Jesus Christ? Tanda mo, John Ray, ang pagiging hari ni Jesus ay kung sinusunod ang kalooban ni Jesus, ang kalooban ng kanyang ama. Yun ang nagpapakitang hari ang Diyos, hari si Jesus, pagka nasusunod yung kanyang kalooban. Kung tinatanong mo, saan ba yun? Well, saan man nasusunod yun? For example, sa iyo, kung ikaw mismo sumusunod ka kay Jesus, naghahari siya sa iyo. Sa ecclesia, sa church, na talagang nananampalataya kay Jesus, nagsisikap maging tapat kay Jesus, talagang sinusunod yung turo at aral ni Jesus, talagang doon naghahari si Jesus. He is king in the church.
You know? Yung church dito, hindi yung simbahang gusali, kundi yung kalipunan ng mga nananampalataya kay Jesus. Kung tinatanong mo, saan po ba ang kingdom ni Jesus? Siguro masasabi din natin, nasa puso natin. You know? Nasa puso natin. Dito naghahari si Jesus. Kaya nga importante, siya nakaupo sa trono ng iyong puso. Sana nakakasigurado ka si Jesus ang sinusunod mo. Sa ganung paraan, naghahari siya doon. Saan siya naghahari? Sa iyong puso. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Dito po sa kapistang ito ni Kristong Hari, ang dami-dami pong pinapaalala ng mga pagbasang ito para sa ating mga sarili, ating kaugnayan kay Kristong Hari. Dito po sa unang-unang pagbasa mula sa aklat ni Daniel, napaalalahanan tayo na si Jesus po itong Son of Man na ito. Yung titulong ginagamit niya para sa kanyang sarili, na talagang tinutungan ng kapangyarihan nung ancient one na yun, ang Diyos ho, kasi nandun ho siya sa clouds of heaven. Kung kaya nga ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, lahat ng mga lingwahe ay maninikluhod sa kanya, siya magkakaroon ng pamumuno, siya magkakaroon ng kaharian. Kaharian na hindi magmamaliw, hindi magwawakas ang kanyang pamumuno. Tapos sa ikalawang pagbasang narinig natin, pinapakita sa atin doon sa huling-huling aklat ng Biblia, Revelation, na itong si Jesus na ito talaga ay nagpalaya sa atin, mula sa ating mga kasalanan. At ang maganda rito, ginawa niya ho tayong isang kaharian, mga pari para sa Diyos at kanyang Ama. Sa kanya dapat mabigay lahat ng kapurihan. Tingnan nyo, si Jesus ang hari at tayong kanya nasasakupan, tayong kanyang pinaghaharian, tayong kanyang kaharian. That's very beautiful to understand. At of course, itong si Jesus na ito ay ang Alpha at ang Omega. Itong hari natin ito talaga namang siyang pinagbubuhatan ng lahat. Siyang talagang mayroong kapangyarihan sa lahat ng mga hari. At doon po sa pagbasa natin ng Ebanghelyo at sinulungguhitan doon sa kanang pag-uusapan ni Pilato at ni Jesus na talagang si Jesus ang hari ay hari. Hari na magpawalang hanggan, Ang kanyang kaharian, isang haring pangkalahatan, universal, isang haring magpakailanman, eternal, isang hari ng katotohanan, isang kaharian ng pag-ibig, isang kaharian ng kapayapaan. It's so beautiful that we belong to this kingdom. Brothers and sisters, papurihan ho natin ang Diyos habang ating sinasariwa yung ating pagiging talagang nasasakupan ni Jesus. Siya ho ang tinatanghal nating ating hari. Hari siya, pero hindi lang yun, siya ay ating hari. It's a very personal affair that we have with Jesus, who is our King. Gawin ho natin panalangin lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal namin Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagbibigay niyo sa amin ng kapisang ito ng Kristong Hari sa pagwawakas ng panahon ito ng Ecclesia, itong liturgical year na ito. Sana po'y talagang gawin nyo kaming handang-handang sumalubong sa pagdating ni Jesus bilang aming hari sa wakas ng panahon. Wakas ng panahon na para sa amin ay darating at darating sa oras ng aming kamatayan. At hinihiling po namin na sana'y tulungan nyo kami maging handang-handa doon upang tulad ng kami na buhay na talagang pinag-ahari namin si Jesus sa aming mga buhay, talagang tanggapin niya kami sa wakas ng panahon na kanyang pagharian kasama ninyo at ng Espiritu Santo sa inyong kaharian sa langit.
Abay, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nalulumbay, namimigati dahil sa pagyao ng kanilang mga minamahal. Lahat po ng mga may sakit, may dinadalang hirap, may mga suliranin, may mga pag-aalinlangan agam-agam na kanilang binabata ngayon. Dampian niyo ho sila ng inyong awa, ng inyong pagmamahal, ng inyong biyaya. Lahat ho ng tumutulong sa amin, ibig mang tumulong sa amin, ay talagang pagpalain nyo ng abot-abot. Ito po'y aming ginagawang panalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon at Hari, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain po kayong masaganang na makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng Kristong Hari dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po naging pagpapala ito sa inyo. At sana po ipaabot niyo sa aming kaalaman ang ginagawa nitong programang ito sa inyong mga sarili para po sa ikalulugod ng mga nagtataguyod nito at para po sa kapurihan ng Diyos. At ibig natin na ma-broadcast din yung ginagawa nito para sa inyo. Nandiyan po ang aming mga telepono, nandiyan po yung email address namin. Hanggang po sa muli ng ating pagtatatagpo sa ating programang Word Made Flesh, pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.